Isa ako sa kabataan, sobrang walang hiya. At hindi ako naniniwala sa Diyos. At madalas sinisisi ko siya sa kahirapan na nangyari sa aking buhay. At ako ay naligaw ng landas. Nakala ko, ang buhay ko sa bisyo magwawakas. 12 anyos ako, nagsimulang manigarilyo. Paglipas ng panahon, natutong uminom ng alak at tumitit ang damo. Pinasok ang pagnanakaw ng kung ano-ano. Lumipas ang ilang taon at ako ay umidad. At hindi ko na malaya na ang aking buhay nawalan na ng seguridad. Na ako pala ay lumalabag na sa otoridad. At natuto ako na gumamit ng bato at nilimot ko na ang paghitit ng damo. Dahil mas masarap pala ang gumamit ng bato. At hindi ko na malaya na nilamon na ako, na pati pamilya ko ay pinagnanakawan ko. Napapasama sa sari-saring pagnanakaw, sa pang-hold up at maging sa pangaagaw ng gamit ng iba. At ang aking buhay tila ba naging iba. Noong 2016, napasok ako ng rehab. Noon ako ay 17 at doon na rin ako nag-18 sa loob ng rehab. Ay napakagulo, sari-saring pag-aaway ang nasaksiyan ko. At tinarap ko ang mga katulad ko. At ako'y sumasabay sa kanilang mga gusto. At ako'y nakilala at tinawag na dragon. At lumaya ako at bumalik pa rin sa dati, tumikim ng bato. At nagtuloy-tuloy ito. At sa aking puso tila ba parang may kulang. At kahit nasapat sa akin ang pain ng magulang, at ako'y inimbita ng kapatid ko at ina na sumama sa simbahan at kami magkakasama. At doon ko naranasan ang pag-ibig ng Diyos, na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan upang ako'y matubos. At siya'y nabuhay magmuli upang bigyan ng bagong buhay ang isang katulad ko na alipin ng bato. At bakit ba ganito? Ang puso ko ay natutunaw, at sa pag-ibig mo ang puso ko'y nauuhaw. At ako ay pinalaya ng pag-ibig mong lubos. At ako ay nakalaya sa aking pagkakagapos. At hindi pa tapos ang istorya na ito, ang pinakamaganda na nangyari sa aking buhay nang maranasan ka Jesus sa aking buhay. At matanggap ko ang buhay na walang hanggan. Nasa amin ay iyong inilaan, at makasama ka Jesus sa buhay na walang hanggan. At makasama ka Jesus sa buhay na walang hanggan. Isa ako sa mga kabataang Pilipino na alipin ng bisyo, pero pinalaya ako ng pag-ibig ni Kristo. At nais ko lang sabihin sa mga katulad ko na may pag-asa ang pag-ibig ng Diyos. Ano man ang maging pagkukulang mo sa Diyos, hindi magbabago ang pag-ibig niyang lubos na kanyang ibinuo sa krus. Lumipas ang ilang taon sa lakad sa Panginoon. Sa bawat panalangin ko ay lagi siyang tumutugon. Di niya ako pinabayaan, lagi niyang ginagabayan sa bawat desisyon ko. Lagi niyang sinasamahan sa bawat pagluwa at pag-iyak, pinapatahan sa bawat pagkukulang, sa bawat pagkakamali. Lagi niyang inuunawa, di nag-aatubili na ako ay patawarin sa bawat kasalanan, sa bawat pagkukulang na aking pinagdaanan, sa bawat karamdaman na aking nararanasan. Ang lahat ng yon ay lagi niyang nilulunasan. At sa aking tabi ay hindi siya lumilisan. At ang bawat luha lagi niyang pinupunasan. Sa bawat problema, pagsubok lagi niyang sinasamahan. At ako ay patuloy na ginamit ng Panginoon para sa isa na mahalagang misyon, na ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon. At ang bawat tao nawa ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Dahil siya ang Diyos Ama na nagmamahal sa iyo, at ang kabutihan niya ay tanging para sa iyo. Sa tuwing ako ay natatakot, di mo ko pinababayaan. Sa tuwing nalulungkot, hindi iniiwanan. At lagi mong pinapaalala ang iyong pangako, na sinasabi mo na wag akong susuko. Dahil ang pag-ibig mo ay hindi na magbabago. Kahit ang katulad ko ay maging pabago-bago ang langit at lupa, tunay ngang magwawakas. Ngunit ang iyong mga salita kailanman walang wakas. Ang banal na espiritu ang kalakasan ko, na laging umaalalay at ginagabayan ako upang masunod ko
ang iyong mga salita. At doon sa Biblia ay doon nga yun makikita.